Hindi kailangan ng ilaw, di ba? So ito, maliwanag na mukha ko. Vlogger, kamusta ang buhay mo dito sa Well, normal din, katulad ng ilang OFW. Of course, minsan may mga times din na dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. Minsan may mga financial issues din na nangyayari, lalo na may mga emergencies sa Pilipinas. But then, okay naman kasi so far, ang Dubai kasi parang Pinas lang din eh. Na lahat naman ng bagay na gusto kong gawin, nagagawa ko naman. So yun, I think, ang pinaka-importante. Nasa plano mo ba ang mag-vlog? Actually, wala talaga. As in, wala. Kasi nagsimula lang lahat nung nakabili ako ng iPhone 4. O, diba? iPhone 4, bagong labas nung dati. Talagang bili ka agad ako. Tapos biglang napansin ko na sabi ko, parang ang ganda ng camera nito. So, nag-start ako mag-vlog. Mag-video lang para sa sarili ko. Tapos, actually, pinopost ko lang una sa Facebook yon. So, mga kaibigan ko lang talaga na malalapit. Yung nakakapanood sa akin, kung ano-ano mga pinaggagawa ko. Tapos, ang reason talaga ng mga videos ko sa Facebook para makita ng pamilya ko, ng mga friends ko kung ano nangyayari sa akin dito sa Dubai. Yun talaga yung unang parang salang ko ng paggagawa ng mga videos. Pero hindi talaga yung formal vlog katulad nito. Considering na may trabaho ka, paano ka nagkakaroon ng time para makapag-vlog? Actually, napaka-swerte ko lang sa schedule. Yun talaga ang dahilan. Kasi ako po, ever since, most of yung schedule ko talaga is panggabi. So actually right now, nakadalawang kumpanya na ako dito sa Dubai. Yung first company ko, night shift din ako lagi. So I have time to make video daytime. Tapos hapon ako natutulog, tapos papasok ko sa gabi. Yun yung reason kaya meron akong time. But then with the present company kasi na meron ako ngayon, mas malaki yung responsibility, mas stressful yung trabaho. Kaya medyo nababawasan ng konti yung oras ko talaga. Pero hanggat kaya ko, hanggat motivated ako magtrabaho, hanggat alam kong may natutulungan ako mga tao, talagang nagbibigay ako ng time na makagawa ng vlog para makatulong. Yun yung dahilan kung bakit Kasi sabi nila, di ba, kapag gusto mo talagang isang bagay, talagang may paraan, gagawan mo ng paraan. Paano ka nagsimula as a vlog? Yung idea talaga na gusto ko na mag-vlog is nagsimula from the Philippines pa lang kasi, when I was still planning to go and work abroad dito sa Dubai, ang dami kong hinahanap sa internet na mga questions sa utak ko na sabi ko, paano bang bahay doon, paano yung buhay ng mga Pilipino, paano mag-apply ng trabaho, paano yung mga supermarket doon, may mga ganito bang pagkain, yung tipong ganon. So yung need na yun, naisip ko na sabi ko, why not this time na nandito na ako sa Dubai, ba't hindi ko gawin to para sa mga kabayan, sa mga Pilipino na nagbabalak na pumunta rito sa Dubai? So sabi ko, pinagplanuhan ko siya mabuti. So kaya nga ginawa ko, parang naging training ground ko yung paggagawa-gawa ko ng mga video dati sa Facebook. Paano humarap sa camera, paano nagbumukhang tanga minsan, paano magpatawa, paano maging seryoso. Yun yung nakatulong sa akin na sabi ko, naging mas makapal ang mukha ko. Kasi promise guys, talagang puhunan mo talaga ang kapal ng mukha at talino sa paggawa ng video. Kasi alam mo naman, maraming tao maaaring makapanood sa'yo kapag YouTube kasi. So, nandyan yung maaaring laitin ka ng ibang tao, maaaring tama na nga, kumbaga mabuti yung intention mo, but then some other viewers might think on a different way. Yung tipong ganon, yung mamasamain nila yung idea mo na gusto mo kapag share ng informations, yung tipong ganon. So, dahil sa ideyang yun, naisip ko na, sige, ako magpo-provide para sa isang katulad ko dati na naghahanap ng mga tanong, naghahanap ng mga informations na kakailanganin nila kapag pupunta sila ng Dubai.
Ano ang focus ng mga videos mo sa YouTube? Actually, obviously, yung focus ko talaga is more on Filipino OFWs. Kasi, of course, ito kasi yung yung buhay na meron ako ngayon. So, kumbaga, mas genuine yung ideas ko, mas makatotohanan, mas realistic, mas current. Kumbaga, kung ano yung nangyayari ngayon mismo sa Dubai, sa mga Pilipino dito, ano yung mga naranasan ko. As OFW, yun talaga yung focus talaga ng videos ko. Kaya nga, although marami akong segment po sa YouTube, meron akong buhay sa Dubai Stories, buhay sa Dubai Tours, ano pa ba? At kung ano-ano pa, Coffee Break with Junie, at marami pang iba. So, ang focus talaga is to share yung buhay ko as OFW and also to share yung buhay ng mga OFW dito sa Dubai. And at the same time, nagsishare ako ng mga vlogs, formal vlogs for OFWs talaga. Sa palagay mo, marami ka bang natulungan dahil sa mga vlogs mo? Actually, natulungan. I think I would like to believe na meron. Kasi for sure naman, hindi siguro dadami sa ganito karami ngayon yung subscribers ko sa YouTube if hindi ako nakatulong. Maaring hindi nakatulong 100%, but then somehow I believe na nakakatulong talaga siya. Kasi everyday kasi nakakatanggap ako ng Kuya, thank you so much for the very informative videos na sinishare mo sa YouTube. Kuya, nandito na ako sa Dubai because of you. Kasi ibang followers kasi or ibang viewers, hindi sila yung tipong nakikipag-contact sa akin na they send messages and we chat, yung tipong ganun. There are some viewers na talagang they just watch. Tahimik lang sila. And then magme-message na lang na, ang mga yan kapag nasa Lisay na, nasa Singapore na sila, nasa US na sila, or nasa Dubai na sila mismo. Doon na lang sila magsisay ng thank you kuya and I would like to meet you sana in person, to say thank you to you in person. So, sa mga ganyang messages sa akin ng mga tao, I believe nakakatulong ako sa paraan na alam kong kaya ko lang. Ano ang pakiramdam na kilala ka na dito sa Dubai? Okay. Actually kasi sinasabi nila YouTube sensation ng Dubai, sinasabi nila ano ba? Kumusta na daw ang Dubai vlog celebrity, kumusta na yung idol namin sa Dubai, tipang ganon. Ang totoo niyan, gusto ko maniwalang sikat, okay? Pero kasi sa totoo lang, ang gusto ko talagang maging sikat is yung advocacy ko na, di ba yung kayang tumulong ng isang Pinoy o ng isang OFW sa kapwa niya, kabayan, without asking anything in return. Okay, unang-una, I don't like to believe na nakilala talaga ako. Maaring may mga taong nakakakilala sa akin. Kasi kapag lalabas naman ako sa mga public place dito, hindi naman ako kilala ng lahat talaga eh. So, ayokong isipin mo na yung ganyan. But then, I would prefer na sana mas makilala yung mga aral na tinuturo ko para sa mga OFW. I mean, to be honest, it's from the heart na yun talaga yung intention ko na sana yung mga tips and guide na sinishare ko, na paano baguhin yung buhay ng isang OFW from makalumang OFW to magiging makabagong OFW, yung tipang ganon. Mas masarap kasi yung ganon na dapat lahat tayo mga Pilipino, lalo na sa ibang bansa, ituring natin yung bawat isa as kamag-anak talaga natin na nagtutulungan talaga tayo. May mga ongoing projects ka ba? Ay, nako, napakadami. Ongoing projects. Well, on June, guys, expect that I will have yung documentary. As you know, sa mga followers ko na matagal, meron ako dating documentary na ginawa, yung 30 days local live ko dito sa Dubai. So this time, ang gagawin ko po is, I'm gonna tour 7 states of UAE and to feature yung buhay ng isang OFW in a day. So dito po, pupunta po ako mismo sa mga followers ko and to cover yung buhay nila from the morning na pagpasok nila sa trabaho, hanggang nasa trabaho, hanggang pag-uwi, paano sila kumakain, paano sila nagko-commute, etc. etc. So, para sa akin kasi, pinaghandaan ko talaga itong project na to. Gusto ko siyang maging eye-opener para po sa mga Pilipino na nagbabalak maging isang OFW, mga Pilipino gustong pumunta ng Dubai, Filipino na paano sila nakakapag-survive dito sa ibang bansa. Yun yung target ko talaga. And also soon, na ito nga, ilo-launch na rin yung Buhay sa Dubai shirt. Finally! Okay, finally ilo-launch na rin siya. So, abangan nyo po yun. Yung pagbibenta ko po ng t-shirt, guys, is not only just para makapagbenta, but also, yung proceed kasi talaga nito is para po makatulong sa ilang projects na meron po ako dito sa Dubai. So, tumutulong po ako sa mga ilan na medyo naalanganin ng sitwasyon dito sa Dubai, yung mga may sakit.
focus ko talaga yung mga may sakit at yung lalo na yung mga nawalan ng trabaho o wala pang trabaho. Okay? Sa YouTube, maraming haters. Paano mo hinahanap? Mahirap. Actually, mahirap mag-handle ng haters. Kasi if haters yung tipong nagki-criticize lang, it's fine with me. Kasi ako naman sabi ko, I'm open to criticism eh. As long as it's constructive, di ba? Yung tipong, kumbaga, pwede namang i-criticize kasi ng maayos na, o kuya, baka po, I suggest. Alam mo yun, yung maayos yung pagsasalita, hindi yung sarcastic na, anyabang naman nito, ganyan, yung magsasalita ng mga bad words doon, na mumurahin ka. I think sa akin, foul yun. And to be honest, kasi nung una nasasaktan ako, kasi of course tao ako, and then my intention is pure, maganda yung intention ko sa paggagawa ng mga videos, and then suddenly may nagmumura sa'yo. So, ang natutunan ko ngayon, I have no choice but to block them away from my channel. Yun yung natutunan ko. Kasi, kumaga parang, ayokong sayangin yung isang araw ko na dahil lang sa isang taong nambubwisit sa akin. Rather than dun sa idea na marami akong natutulungan. So, ang ginagawa ko ngayon, kung alam kong sobrang below the belt yung ginagawa nila sa akin, dinidelete ko sila or binablock ko sila away from my channel. Message mo sa lahat ng mga OFW katulad. Okay, hi mga OFW! Parang parang fans day. Okay. Unang-una sa lahat, you have to be thankful that you have given a chance, okay, na nandito na kayo sa ibang bansa. Guys, tandaan nyo po na napakadaming Pilipino ang gustong magtrabaho abroad. So, take advantage of the situation na nandito na kayo. Pagbutihin nyo yung trabaho meron kayo. Make sure na mag-ipon kayo. Make sure to prove yourself na you can do better than who you are today. Na siguraduhin nyo na bago matapos yung kontrata nyo, hindi kayo uuwing empty-handed sa Pilipinas. At may pagmamalaki mo sa pamilya mo na hindi na sayang yung panahon, yung ilang taon na you are away from them, pero uuwi kang isang successful na OFW. Uuwi kang may pangarap. Uuwi kang may pag-asa na alam mong ready ka na para mag-settle down sa Pilipinas. Kasi alam ko sa ibang bansa, minsan kasi guys, dito natin maaring buuhin yung mga plano natin. But then at the end of the day, sa Pilipinas at sa Pilipinas pa rin tayo uuwi. Dahil walang katulad ang Pilipinas. But then make sure na sa pag-uwi natin, may dadala tayong isang pangarap na natupad. Yun yung importante.